Alright, sa mapagpalang araw Duterte kay Abante, no? Walang palyadong flood control project and ghost project sa Davao ayon kay Duterte. Iginit ni Davao City First District Representative Paulo Duterte kay Manila at kay District Benny Abante na walang palyadong flood control projects at ghost project sa Davao City. Ito ay matapos na magsabing ng Maynila ang congressman na pondong pagtanggap ng Davao City sa ilalim ng Duterte administrasyon. Talagang fake news tong si Benny Abante. Alright, maraming salamat at panoorin po natin guys. And without further ado, let's do watch. Congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag-iral ng weather systems kamakailan. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control projects sa Davao City at wala ding ghost projects. Ayan, walang ghost project sa Davao City at walang bumabagsak at palyadong flood control. Kung may bahaman, humuhu pa rin anya agad, hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila Congressman. Rosa Licoz, Ayan, di katulad ng Manila Congressman, na kay Benny Abante. Alright, panoorin po natin dito kay, let's get it on, kay Marcoleta. Kim parang nanggaling sa iyo. Ating Matakin nyo senador. na panahon na yun. Tinawag kayong crush ng bayan. Di ba? Pagka pinapakilala kayo dati ni yung chairman ng committee, di ba si chairman Alvarado yata yun. Tapos tinawag din kayong rockstar doon. Ganun talaga, Sen. Pero pagka sila, paano nalo yun? Yun ang masakit na katotohanan. Hindi, parang doon na nadadagdagan pa yung gano'n. Ano? At ngayon po, ituloy na natin, Sen. Yaman din lamang tinuloy nyo na po. Sinimulan nyo na yung bagay na yan. Ngayon, na kayo po ay nag-iimbestigat. Nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po moto proprio investigation. Dapat yan ang tamang wording siya ni. Nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Unang araw, no? Ang dami kagad tinamaan. Alright? Mukhang nabulabog na agad ang tubuhan. Mukhang nabulabog agad pala isdaan, Sen. Hindi dapat yung nakaunang araw. Yung parang nanlamang tayo pag nakauna. Hindi. Unang araw pa lang. Yan, simula pa lang Simple yun Isang araw pa lang Sa ganung kalawak na problema ang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang Laying the predicate pa lang. Ika nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka, sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi, nakasalamin na pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kaya gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan noon. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng ganun, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagi ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang gano'n. Ano? Totoo po.
wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen well, meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun ang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po Yun ang dahilan, no? lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya Teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Hindi na sila makatasagot yan. Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero, Ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. pero may napansin ako dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo, ay Kilala nyo na yung pinapatamaan, no? Ni Marcoleta. kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko, parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang Why Alright. can't I make Ayan any na. changes without an admin approval? Alright. With Monday.com's intuitive para bang bawa maliligo ka diyan, di ba? Okay. Maliligo ka. Oo. Nakapagsabon na. Ay sinubon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech. Oo. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Oo. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-investiga na, Nagsimula na? Oo. natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang masusunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng ng mga Senate investigation, ngayon ko na nakita may ganun na Mabuti napansin mo yon, Nelson, akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka isipin pa nila kung Parang kayo pa namumuna sa... kung anong motivation, Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa po yan sa rules ng Senado? sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject Opo. matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo, hindi dapat na ginawa pa yon. Ayun. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagkaliberal naman sa... pero kung Senado. susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka namang magtanong. pwede ka Lalong-lalo na kung At katulad doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Kung pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun, oo. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, Oo. meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects, Oo. actually nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. Oo. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Oo. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. Opo, oo. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Oo. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga ganun. Yun ang optics Oo. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Oo. pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan niyo yun parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, sabi mo pa nga, kayo. transfer lang. Oo. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito, pakiramdam ko lang, Oo. na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan Oh. ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission
Oho. na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2. Ah, ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, Oh. mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Oo. Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Oo. Tapos nakita lang ang masasapawan tayo, tayo rin tayo. Yung una, naglagay ng mga, ito mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nako, oh. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Aha. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito. Ay, ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka una, magulo, mag-conflict. Kasi meron ng, Opo. di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta kayo sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging membro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, eh nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya? Kama? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Oo. Ano po gusto niya palabasin dito? Insulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, ano ho, hindi man ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. saka wala siyang tiwala sa Oo, committee. yun pa, yun Hindi, Oo. manawagan ka. Baka Ayun, oo. nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit po naman memenosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon, hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka, dahil unang araw pa lang eh, di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba, Sen, sa tingin nyo po, kayo po bilang chairman, Yun ang sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, Oho. iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. oho, Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. na chairman ng Blue Ribbon Oo, at Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po, na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng, miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito Wala nga, pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption niya? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin, na ang Ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo, particular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo, Dahil hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman wala kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh.
Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun sarili mo kumita ka. lang. Oo. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Oo. Aba ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige, Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oho. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong Oho. magtatayo ng independent investigative body. Nako. Hindi, subukan mo. Oho. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal ngayon ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Oo. Na mag-create ng isang independent People's Commission. naman. Oo. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Di ba? yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate dun. Oo. Di ba? Kung pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila. Magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita, Sen. Kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo eh. Pangit yun yung sa 100 tao, 1.5 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa, meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oho. Kasi mukhang nasa pawa na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi nila, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasa pawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oho. Oh. Yun na Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oho. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Ayaw naman kumontra. Oho. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari nito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi Sa Lunes, particular sa Lunes. Oo. Kasi in-expect, meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Lunes na pa nakaschedule ito, Sen, yung second hearing nyo. Hindi nga, nung Alright, yan, napakinggan at napanood po natin ng Senator Marcoleta, no? Unang hearing pa lang, no? Maraming nang nag-react, no? Alright, at maraming salamat sa inyong lahat. Peace out.